Hello po mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion, reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. Shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So pag-usapan natin mga kababayan, dalawa po ito, pareho pong itong ulat sa politiko. Ito po si Risa Hontiveros. Lonely girl na po si Hontiveros. Wala po, hindi po ito masamang lonely girl. Wala po itong green o ano whatever. Kasi mukhang na-traidor po si Risa Hontiveros. Okay, at ganun din po yung iba pong members ng Quadcom nawala po, yung iba natalo, yung iba naman tapos na po ang termino bilang miyembro ng Kamara de Representantes. So wala na bang Quadcom o malalaman po natin. Okay, so simulan po natin dito kay Senator Risa Hontiveros na tinatawag kong lonely girl. Pasensya naman po Madam Senator, pero mukhang ikaw ay na-traidor ng inaasahan mong dalawa sana na makakasama mo bilang independent or minority. Bakit po? O kasi po yung pong dalawang ikinampanya niya noong 2025 election for senators, mukhang sasama po sa majority block nila Escudero na mga pro-Duterte. Patay. No, nayari na po si Madam Risa. Na ano po siya, napurdoy. Nabudol. Okay, ito po ang sabi dito sa politiko. No? Bala kayo dyan. Risa Hontiveros unbothered by Kiko Bam support for Chis Escudero. Ayan po, sabi na lang ni Risa, bahala kayo dyan. No? Senator Hontiveros said she harbors no ill feelings towards allies Kiko Pangilinan and Ban Aquino despite their decision to align with the supermajority supporting Senate President Escudero. Hontiveros, the lone opposition senator, said she remains steadfast in her principles even as her efforts to bolster the minority bloc with Pangilinan and Aquino return fell short. Wala po. Kumbaga, nagamit rin lang si Risa Hontiveros. Nabudol po siya. Kala niya she will no longer be the lone minority bloc or independent. May makakasama siya. May maniniwala sa kanyang prinsipyo. Yung pala, tatakbo rin doon sa majority kasi naging selfish yata itong dalawa na ito. Kasi po gusto nilang makakuha ng mga departamento na ayon sa kanilang mga expertise. Gusto nilang makakuha ng pondo at gusto nilang maging priority yung mga bills na ipapasa nila. Itapon mo na yung prinsipyo mo. Hindi kailangan yan ni Kiko at Bam. Tanging si Hontiveros na lang ang may prinsipyo. Kaya nga sabi nila, the last man standing is Hontiveros. Okay, ano po ang sabi dito ni Hontiveros Hindi ako na-hurt dahil yun na nga Sabi ko nga, basta patuloy akong maninindigan. Kung ang bawat isa sa amin ay masariling diskarte, ako rin naman po. Basta nakatutok pa rin ako doon sa layunin na palakasin yung oposisyon. Hindi lang sa loob, pati sa labas ng Senado. Ayan. Okay? So, wala siyang magagawa sa Escudero. Hindi naman niya pwedeng diktahan yung kanyang mga kasamahan. May sarili-sarili nga po silang mga pag-iisip at mga layunin tulad ng sabi ni Hontiveros. Hontiveros, currently Deputy Minority Leader, may be left out should Soto assume the minority leadership. Hindi ko pa sigurado kung mag-isa ako o hindi. Pero kung ano man, basta maninindigan ako. Ang bawat isa sa amin ay may responsable at accountable sa aming mga desisyon. She added up, it is up to Pangilinan and Aquino to explain their choices. So siguro dun sa mga kasama ko, mas dapat na silang sumagot kung bakit nila gagawin or hindi gagawin ang isang bagay na pinag-uusapan sa ngayon. Malalaman natin lahat ang final decision ng bawat isa sa umaga ng July 2028 pag open ang session. Correct, tama naman po. So
Sa ngayon, hindi pa po nagbibigay ng mga komento itong dalawa na ito. Siguro wini-weigh in pa nila the pros and cons. Kasi pag sasama yung dalawa na yan, ewan ko po kung ano ang sasabihin ng kanilang mga grupo. Lalo-lalo na ang mga kakampings at dilawans, no? Ay, nako. Yung pala, kakampi lang sa mga Duterte Black. Nagamit din kayo. Nabudol din kayo. Sorry for the word, ha? O sama-sama na lang tayo. Ha? Pare-pareho naman tayong nabudol. Tayo-tayo na lang. Ganun. O now, punta naman po tayo dito sa Quadcom. No? Tulad ng sinabi ko kanina, karamihan po sa miyembro, yung mga chairman and mga co-chairman, ay wala na po sa Kamara de Representantes. Whether tapos na ang termino o hindi na re-elect. Tulad ni Dan Fernandez, natalo po siya. Tulad ni si Paduano, natalo rin po siya. Party list yan, hindi siya nakuha, hindi pumasok yung party list nila. Si Ace Barbers naman po, hindi na re-elect. Hindi na po tumakbo kasi tapos na po yung termino niya. Baka naka 3 terms na siya. Alam ko, pinatakbo niya, misis niya. Hindi ko po alam kung nanalo yung misis niya. Si Bungalon naman, si Bonggalon o Bungalon, hindi naman po nanalo bilang isang congressman. Natalo po siya nung kamag-anak ni Lagman o Lagmay, no? Dati siyang one-rider party list. Ngayon, wala po. The rest, na-retain. Tulad ni Acop, Luistro, Gutierrez, no? Yung mga young guns natin, karamihan, na-retain. Okay, now, sino sa mga chairman ang natira? Si Acop? Sino pa? Si Pimentel ba na re-elect? Yung matandang Pimentel, ha? Ngayon, dito po sa ulat ng politiko, akala nyo mawawala ang Quadcom? Tignan natin. House Quadcom 2.0. House to continue Pogo. Illegal drugs. EGK probe. Sabi nino? Ni Abante. O yun. Itutuloy pala ni Abante. Alam nyo, unang-una, si Abante nagsalita dito nung nalaman niyang natalo siya ni Joey Uy. O sabi niya, meron pa naman dyan na natitira na pwedeng magpatuloy ng Quadcom. Nung nagdesisyon ang Comelec N-Bank na final and executory na itong si Joey Uy pala ay hindi natural born, bawal po yun. So na-disqualified siya. Kaya final and executory na ipinoklama ng Comelec si Benny Abante. O ngayon, nagsalita siya ngayon. Manila Representative Benny Abante said the House Quad Committee that investigate the links between Pogo, illegal drugs, and EJK in the previous Congress will be revived. Ay! May season 2, mga kababayan. O kung si Cardo nga, ang haba ng season niya Batang Quiapo. Ewan ko lang dun sa Incognito, sa Night Rider. Siyempre, yung Quadcom na kinagiliwan natin, nakakuha tayo ng mga content at lumabas ang mga katotohanan tungkol sa kasamaan ng Duterte, ayun na nga. Siguro kung wala pa tong House Quadcom, baka 50-50 pa ako sa mga Duterte, no? Pero ngayon po talagang below zero na sila, negative na sila. Sabi po ni Benny Abante, yes, definitely, will revive. Ang dami pang dapat pag-usapan, ang dami pang dapat puntahan natin dito. Abante noted that there are 10,000 unaccounted Pogo workers in the country who are operating in smaller scale after their hubs were raided. Pangalawa, yung tinatawag natin droga. Nakita nyo, recently our president even appeared na meron more than 8.7 kilos of drugs na nahuli although walang napatay. Yun ang maganda dun. Kaya natutuwa ang human rights at mga progressive group. Pero the president is still under the microscope tulad ng sabi ni Leila de Lima. Mamatyagan pa rin namin ng presidente. Kasi kating-kati sila dyan kasi Marcos, mga anti-Marcos yan. Yun ang nais nating puntahan pa rin. Bakit marami pa ring droga ngayon despite the fact na nung panahon nung dating Pangulo napakarami nang napatay. Hindi nyo naman po nahuli yung mga drug lords Hindi kayo nakakuha ng big fish. Ang nakuha ni Digong yung mga dilis. Pinatay niya pa. Di ba? Kaya ang gawin nyo, you go after the big ones. Yung mga street value, hayaan nyo yung mga pulis dyan. Hulihin nila. Pero you go sa PIDEA, sa MBI, sa kapulisan. Go after the big fish. Para mahinto yan. Saan nang gagaling yung floating shabu? Bakit hindi kayo maglagay dyan ng
Coast Guard o di kaya Navy, bantayan nyo, tignan ninyo yung route on the stillness of the night, di ba? Sa dagat madilim pagdating ng gabi, o baka biglang may sumusulpot diyan, yung Atlantis sumusulpot. Di ba mga kababayan? Mamaya may mga submarine drone, o kayo no galing ang submarine drone, di ba? Nakahuli tayo ng 5 niyan. O, yun ang gawin ninyo. Tukuyin nyo yung source. Tukuyin nyo yung hive. At higit sa lahat, tukuyin nyo sino yung mga mastermind ng show pa. Paano hindi mawawala yan? Nandun pa rin yung source. Nandun pa rin yung mga bossing. Kabibiliban ko si Pangulong Marcos pag talagang may naipresenta kayong big drug lords. O, di ba? Nakakahiya po eh. O, on Wednesday, Abante led the members of the so-called House Young Guns block impiling the proposed anti-extrajudicial killing bill that seeks to criminalize and punish EJKs as heinous crimes, House Bill 1629, and the Civil Forfeiture Bill aimed at confiscating lands that were illegally acquired by foreign nationals, House Bill 1628. Hindi lang yan, dapat yung penalty mabigat, lalong-lalo na sa extrajudicial killings, lalong-lalo na sa mga drug lords o distributor ng droga, dapat death penalty. Kayo dyan sa House, mag-propose kayo ng death penalty. Samahan nyo si Bato, i-revive niya ang death penalty, pero hindi lang sa mga hindi lang sa mga droga, kundi sa mga plunderer, mga katulad ninyong politiko. Yan. Abante said these measures are meant to connect long-standing wrongs, e-bills that were uncovered during our marathon Quadcom hearings in the 19th Congress. No one is above the law, not those who violate the Constitution for profit, and certainly not those who commit murder in the name of law enforcement. Correct po. Aside from Abante, other authors or the members include David Suarez, Ronyo Acop, Adjong, Ortega, Junicio, Gutierrez, Lordan Suwan, Konghun, Luistro, and Kit Flores. So, madami po sila. Mga member po ito ng Quadcom, no? Kudos po sa inyo, pero dapat magpasa naman kayo ng death penalty at matinding batas sa mga fake news propagator tulad ng mga China propagandists, mga Duterte minions. Yun po, matutuwa ako sa inyo pag nagawa nyo yan. Okay? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.